Kung nanonood kayo sa akin ngayon tapos walang ads, most probably naka-ad blocker kayo, di ba? Or baka naka-subscribe kayo dun sa YouTube na premium, YouTube premium na tinatawag. Now, yung mga digital products na yan ay may 12% increase yan in actually starting June 2. Ibig sabihin, yung June 2 siya i-roll out. So, in the next following months, tataas yung mga subscription nyo sa Netflix, dito sa YouTube, and mag-i-increase din siguro yung mga donations, 'di ba? Yung mga stars sa Facebook, yung mga stickers dito sa YouTube, tapos yung mga ice cream yummy, yung mga emojis sa TikTok. So, point dito is that all digital products will have we will see an increase miski yung mga nilalaro nyo sa Steam halimbawa. So why am I pointing this, mga kamads, mga kaibigan? Ito kasing increase na to is for taxation, meaning to say ito ay sahod ng inyong mga government officials. Kasama dyan yung mga napapanood nating senador. Now, hold on to this thought. Meron lang akong ikukwento sa inyo. Meron kasing akong napanood na isang interview ni Tito Sen. Ito. Kino-call out niya yung mga senator judges for not following the rules. Okay? In fact, ang title nito is "Mahiya Naman Kayo. Tito Sen tells other senator after return of VP impeachment to House." Kasi nga, ang essentially ginawa ng mga senator judges, yes, in practice, we are continuing the impeachment. Pero, for all intent and purposes, isusoli namin siya sa House, and if you'll believe the rumors na baka mapalitan ng House Speaker or baka mapalitan yung composition ng majority ng House, baka hindi na nila gustong ituloy yung impeachment. It's like saying na kunyari ako yung nagsampa ng kaso, tapos yung estate ko tatanungin mo kung itutuloy pa ba or hindi. For all intended purposes, dapat tuloy yun. Pero hindi eh. Yung 19th and 20th Congress are two different persons kung dun mo titignan. Now, let's listen in banda rito dito sa 3 minutes, and then we're kasi very telling kasi yung bias ngayon ng Senate eh. Let's go. Meron sa Constitution no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once. Questions for clarification. Dapat nag-motion sila as a Senate. Okay, ngayon, palagay na natin, ginawa yung motion doon as an impeachment court. Ang sinasabi, may infirmities. Hindi ba? Wala. Presenta na ba ng mga prosecutors? Presenta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities? Yes, dapat ang magpe-present kasi yung articles of impeachment, essentially ang ibig lang sabihin nun yung reklamo. Dapat ang maglalabas niyan ay yung mga prosecutors. Tapos yung defense ang magko-question dun sa constitutionality nito. Pero ang nangyari is kakaiba. Ang nagko-question ng constitutionality nito ay yung mga senator judges. Gets nyo? So talagang sobrang sobrang unfair. Unfair siya doon sa whole trial dahil hindi muna pine-present lahat ng evidence and hindi muna linalatag lahat ng arguments before making a decision as a court. Kasi they've already made a decision as a court na unconstitutional daw siya without even hearing the prosecution say their piece. Tapos pwede naman silang magkaroon ng question and answer doon. Di ba yung ginagawa ni Miriam during the Corona trial? Tuloy lang natin ng konti and then I'll show you something na talagang magugulat kayo. Di ba? Yun ang another point doon eh. Kaya, siyempre, pagbibintangan ka ngayon dyan, you're either counseling for the prosecution or the defense. Dito, in this case, kay VP Sara, well, kitang-kita naman eh. Kasi ang procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification. Exactly, but never to point to the acting or the prosecutor, never acting
Wala ka ng neutrality and impartiality. Wala na talaga. Kaya maliwanag yung political neutrality do sa paragraph 2 ng rules. Yan, actually, totoo yung sinasabi ni Tito Sen dyan. Nasa rules yan. Babasahin ko sa inyo. Hindi lang yan invento. Hindi lang yan dahil galit ako sa mga DDS. No, it's really under the rules. Ayan. Senator shall observe political neutrality during the course of the impeachment trial. Kaya yung si Cayetano talagang pinipilit niyang ipakita na parang linalaro niya, wordplay niya lang. 'Di ba? Yung Reman, ganun din yun eh. Return din yun eh. Essentially, iniintay mo magsalita yung hindi pa pinapanganak na 20th Congress, 'di ba? Or para sagutin yung tanong nila na gusto nyo bang ituloy? Kalokohan, sobra. Ayan, political neutrality shall be defined as exercise of public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay? So, himay-himayin natin yung ibig sabihin yan. Umpisahan muna natin kay Bato, di ba? Anong sabi ni Bato? 'Di ba? Outright dismissal. Outright dismissal yung gusto niya. Hinabulan lang ni Cayetano. Sinabi lang ni Cayetano na tuloy pa rin naman. Kaso isoli lang natin. Ganun din yun eh. Si Bongo din, sinecond yung motion. And ang pinaka-bias talaga dito, yung si Robin Padilla. Pakinggan nyo yung mga statement ni Robin Padilla. Pag sinunog nyo ako, amoy Duterte pa rin ako. Diyos mo yun naman. Hindi ba nagtatrabaho ka para sa Pilipino? Hindi ka nagtatrabaho para sa iyong political party. Maintindihan ko kung halimbawa ikaw ay mga nag-commentator lang. You can have your political bias. Kunyari, DDS ka at gagalit ka sa akin. Okay lang yun. Naintindihan ko yun. Ano yun talaga? Karapatan mong maging bias. Dahil hindi ka naman pasahod ng bayan. Gets nyo? Pasahod ka ng nagtatrabaho ka eh. So, you have the right to choose which government you like. But, if you are a senator na pinapasahod ng bayan at hindi lang yun, babalik ko dun sa unang argumento ko. Tandaan nyo na you are being taxed heavily. 12% nga yung i-increase nyo para manood ng YouTube, para sa paborito nyong para kasing naging entertainment na lang nyo yung nangyayari sa Senado ngayon, since syempre every one of us has their own bias. Ako, habang nire-research ko to, it's not really boring para sa akin kasi marami siyang angulo talaga na pwede mong tignan eh. Ako tinitignan ko to as a taxpayer. In a few months, maybe even weeks, yung Netflix ko and yung subscription ko dito kasi miski may blue check mark ako at matagal na ako sa YouTube, hindi naman libre yung YouTube Premium ko eh. Tataas yun. Yung Spotify ko, tataas din yun. And tataas din yung sa Netflix. And every subscription, digital subscription or digital service na ina-avail ko ngayon in the internet space, ay tataas yun. At ibabayad ko yan kay Robin Padilla, kay Bongo, at saka kay Bato de la Rosa. So, can you just imagine how frustrating it is for as a taxpayer? Tapos maririnig mo yan. 'Di ba? Kino-call out sila ni Tito Sen for being politically biased. Na dapat sa rules, mga kamatis, mga kaibigan, nakikita naman natin na dapat sila ay neutral. Alam mo yun, pwede naman yung gawin yan mekos-mekos nyo na lang after hearing at least the arguments of the prosecution. Pwede naman yun. Tapos the defense will file that motion. Gets nyo? Kaya ako talaga, pag napapanood ko to, nakikita ko yung talagang political color ng mga tao rito. It's really biased to the nth level. Or at least kung magiging bias ka, follow the rules. Pwede naman yun eh. Pwede mo namang i-argue your case eh. Galingan mo lang. Dito kasi wala nang galingan eh. Yung cheat code na lang ng pagiging DDS mo, yung gagamitin mong leverage sa argument mo. 'Di ba? Yun yung nangyayari eh.
Can you just imagine, you are a taxpayer, ikaw nanonood ngayon, and they are, and the only person who's going to benefit dito is the Vice President. Kami, gusto lang namin makita yung ebidensya, whether i-acquit nyo or hindi, we'll cross that bridge when we get there. Pero habang hindi pa gumugulong yung kaso, patapusin nyo muna. Wala naman sigurong masama dun right? Anyway, hindi yan. Panoorin nyo itong Facts First na interview ni Tito Sen. Maganda yan. Hindi na kailangan nating anuhin yan Banda rito na tayo. Nagpresenta na ba ang prosecutors? Yun, exactly. Nagpresenta na ba? Kaya alam nyo na infirm ito? Yan ang walang ganyan. Oo, kasi... Exactly. Kasi the argument of infirmity is ang only people dapat in the impeachment court who can argue this point is not the senator judges, kasi nga they need to be politically neutral, 'di ba? Ang kailangan maglabas niyan ay yung defense ni VP Sara. Hindi ka naman defense and for all intent and purposes, sinampan nila yan sa korte. Bakit yung minamadali, 'di ba? Sinampan nila yan yung yung kung tatawid ba sa 28th Congress, basically yun yung gustong malaman ni Cayetano 'di ba? That's why the delay is so ridiculous. Paano kung pagka hindi kasi yan, parang ibig sabihin talaga ibig lang sabihin talaga na hindi mo kailangan maging tapat sa bayan. Kailangan mo lang maging tapat sa party mo. Kaya ang pinagtatalunan dito sa impeachment complaint na to, mga lods, is allegedly yung pagnanakaw, isa doon sa articles of impeachment ay yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Okay? Yung confidential funds allegedly na na-misuse daw. Okay? These are the allegations. And yung 12% na extra na to, or yung mga tax dyan, will be in future confidential funds. If you cannot hold someone accountable dahil meron siyang malakas na political party, well, sabi nga ni VP Sara, God save this country. Whatever that means, yun na lang sana yung it's frustrating to the next level kasi kita-kita mo yung bias 'di ba? Anyway, yun lang naman yung sa akin for today. Hopefully, magkaroon kayo ng smart decisions pagdating ng 2028 kasi that's the only hope we have. Yun lang naman, mga lads.